Aming makita ang bawat isa. Welcome po sa Christ in the Philippines Nagcarlan at dito po sa CTTP Nagcarlan. Pwede po bang sabay-sabay natin sabihin yung ating mission muna. So our vision is to experience Christ, engage people, explore nations, and expand churches. At dito rin po sa CTTP Nagcarlan, ang aming pong vision ay sabay-sabay po tayo, a growing, multiplying, disciple-making church reaching out to the Philippines and to the nations for God's glory. So welcome po sa lahat po ng ating regular attendees, pati na rin po sa mga first time po naka-attend, welcome. Pati po sa mga nanonood sa Facebook Live. Welcome po sa Christ in the Philippines Nagcarlan. Ayan. Sige po, simulan po natin ang ating service ngayong umaga sa isang panalangin. Let us feel and invite the presence of our God in this place. Salamat, Panginoon. We ask for you to come into our lives, into our hearts this morning. Ikaw ay tunay na mabuti. Ikaw ay tunay na tapat sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat, Panginoon. You have done so much for us. You have given your child, Jesus Christ, for us to die on the cross for our sins. Salamat, Panginoon, dahil every day we experience yung kaligtasan na nagmumula lamang sa iyo. Every day we experience your grace, Lord, in all the things that we do, Lord, in joy, Lord, maybe in sadness, Lord, but you are always with us all the days of our life. Kaya salamat, Panginoon, nais ka naming papurihan, Panginoon, pasalamatan, itaas sa aming buhay. This morning, we come here to celebrate your love, your goodness, your faithfulness, your grace sa aming mga buhay. Sama-sama kaming magpupuri sa iyo, sama-sama kaming makikinig ng iyong salita at sama-sama din kaming matututo as you grow each one of us from one degree of glory to another. Salamat, Panginoon. This morning, we come to you as we are, Lord. We are weak, wala kaming kakayahan, Panginoon, pero patuloy na pinili at tinawag mo kami, Lord, into your love. Kaya salamat, Panginoon. We just want to experience your love. We want to have an encounter with you this morning. Encounter with you through our brothers and sisters. Encounter with you through the word. Encounter with you through worship, Lord. And encounter with you directly, Lord, na nagmumula lamang sa iyo. So we invite the Holy Spirit to dwell upon us in each and every heart na nandito, Panginoon. Open our ears, open our eyes so we can hear and see your glory, Lord, na patuloy mong pinapakita at nire-reveal sa amin. And thank you, Lord, dahil patuloy mo kaming kinakaugnay, Lord. Sometimes kami na yung hindi umuugnay sa Lord. So we ask for your forgiveness, Lord, kung hindi kami nakipag-ugnay sa iyo, hindi kami nakapag-usap sa iyo, Lord, or we avoid your voice dahil gusto naming mauna yung mga nais namin, Lord. Patawad, Panginoon, if you are not the priority of our lives, Lord. Kung may mga pagkakataon na mas inuna namin yung iba, mas inuna namin yung aming sariling kagustuhan, we always fall short, Lord. At salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming binabalik sa iyong presensya. Lord, patawad din kung may mga kasalanan kaming patuloy na nagagawa, Lord, and even mga bagay na hindi pinapagawa mo sa amin, Lord, na hindi namin pinapagawa. And Lord, we come to you to ask for forgiveness sa mga bagay na ito. We ask for cleansing, Lord, and it is said in your word that if we confess these things, Lord, you are faithful and just to forgive us of all of our sins. Salamat, Panginoon, and we just want to praise your name, Lord. Just want to lift your name high. Patuloy kang makilala at mag-manifest sa aming buhay, Panginoon. We want to be like you and know more about you, Lord. Ito po ang aming panalangin ng sama-sama, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Pwede po bang sabihin natin sa Panginoon directly, thank you, Lord. Sige po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Thank you, Lord. Pwede po bang mas malakas pa na thank you, Lord? Okay, 1, 2, 3. Thank you, Lord. And pwede pong sabihin nyo rin sa katabi nyo, sa kanan kaliwa, thank you, nandito ka.
Ayan, thank you, nandito ka. Pati po sa harap at sa likod, thank you, nandito ka. Ayan. So this morning po, we will sing songs of thanksgiving sa Panginoon sa ating opening songs. And I just want you to think of one thing na pinagpapasalamat niyo po sa Panginoon na nangyari recently, maybe a form of blessing na of good health. Nagpapasalamat kayo for good health, papasalamat kayo kompleto ang pamilya, maybe a promotion sa work, but also sa mga bagay na hardships. Maybe nahirapan po tayo sa trabaho, nahirapan po tayo connect sa iba. So if that's one thing that you are thankful for kasi patuloy tayo ding ginugrow ng Panginoon, I want you to think of that thing while we sing this song to the Lord. Okay po ba yon? Sige po. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Let us come to Him in praise and thanksgiving. Thank you, Lord. Sing. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank Him. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sing, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With one voice, and sing. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart,
with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Patuloy po natin pasalamatan ng Diyos. And let's give a heart to God, the heart of full of gratitude to Him. All my words fall short. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again, so that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else before a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Sing, I've got one response. I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again, so that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else before a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Sing, come on my soul, come on my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs.
Get up and praise the Lord. Sing, come on my soul, come on my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on my soul, so come on my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Throw up your hands to God. So I throw up my hands, praise you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else before a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So come on my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Sing, come on, my soul. So come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, so I throw up my hands, praise you again and again, so that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else before a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Your mercy and your grace, you deserve the highest praise. Yes, God. Thank you so much, Lord, sa kakayahan, Lord, na binigay mo sa amin para makapagpuri, Lord. Despite na makasalanan kami, Lord. Indeed, all our words fall short, Lord. Di kayang tambasan ng salita, Lord, or kahit anong gawa, Lord, yung kapangyarihan, kadakilaan at kabutihan, Lord, na ibinigay mo sa amin, Lord. But we pray, Lord, na bigyan nyo pa rin kami, Lord, ng heart ng full of gratitude, Lord, na point na lagi namin nakikita yung the good in people, Lord, and nakikita namin, Lord, yung kabutihan mo, Lord, yung kabanalan mo, Lord. Maraming salamat, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen.
Tayo po yung makakaupo na. So, isang maulan at pinagpalang umaga sa ating lahat. Praise the Lord. Kung natatandaan natin, last week natapos natin yung ating serye sa CTTP Values. At ang huli natin pinag-aralan ay stewardship. So ngayon at sa susunod na 3 linggo pa, ang buwan ng Oktubre ay inilaan para sa isang serye ulit. At ito ay isang serye sa giving. Kaya ang theme natin for the month of October ay More Blessed to Give series. So iba sa mga tatalakayin namin ay mauulit dahil ito ay parang may konting overlap dun or maraming overlap dun sa tinake up natin last week on stewardship. Pero ang pagkakatalakay natin last week ay medyo general. Ngayon talagang mag-focus tayo on wealth, money, at similar topics. So, ang layunin natin sa buwan na ito o sa linggong ito ay magkaroon tayo ng makalangit na pagtanaw o pagtingin sa salapi o sa kayamanan. Pero huwag kayong mag-alala kasi hindi natin pag-uusapan ang inyong salapi. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang salapi ng Panginoon. Pero bago tayo magsimula, tayo muna ay saglit na manalangin. Mahabaging Diyos, tunay na you're amazing, Lord. Tunay na ikaw ay matapat at ni minsan hindi mo kami pinagkulang. Sa linggo pong ito, sa pag-aaral namin ng iyong salita at pagsisimula ng isang serye on giving, we pray, Lord, na tunay na magkaroon kami ng panibagong pananaw at pagtingin sa kayamanan at sa pananalapi. Samahan mo po ako, Panginoon, as I share your word, and I pray for open minds and open hearts upang lahat po kami ay makaunawa kung ano po ang nais niyong maunawaan namin at maisagawa bilang mga anak mo. Salamat pong muli, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magtataka po kayo siguro, bakit may lolang nandito sa tabi? Bilang sa napakahalagang topic na to, nabanggit nga po in the past na more than anything else, ang mga katuruan ni Jesus, more than 2,000 times ay nabanggit ang pananalapi sa Biblia. At kaya nga po, binibigyan din natin ito ng diin. Pangalawang reason kaya ako naandito, ito po ay requirement sa aming klase. Para kami ay pumasa, kailangan naming mag-preach. Anyway, praise the Lord at nawa mabigyan ko ng, through the power of the Holy Spirit, ay mabigyan ko ng justice ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. So, bilang introduction, papakilala ko sa inyo ang aking apo. Sino po dito ang may apo o mamaliit na batang anak? Di ba po nakakatuwa na pagmasdan sila, lalo na kung ginagaya nila tayo, gumagawa sila ng mga gawaing pangmatanda, na kahit na, kunwari, maglilinis sila, kahit na marumi pa rin yung nilinis nila, ay tuwang-tuwa tayo. Ito yung aking apo. Ang pangalan niya ay Samantha. Ginagaya niya lahat, pati yung sinasabi ng kanyang mga magulang. Babasahin ko ang isang sulat na ginawa niya. Hi, Mom and Dad. How are you today? I have a surprise to you. But before that, can you, number 1, remove your shoes and socks. Number 2, eat on your own. Number 3, brush teeth. Number 4, make the bed. Love, Sam. So pati salita ng mga magulang niya na sinasabi sa kanya, inuulit niya at ginagawa niya. So heartwarming talaga ang mga bata, pero hindi sila dapat manatiling ganito. Diba? As they grow old and gain strength, malakas na sila,
dapat ma-realize nila na dapat mag-share sila sa burden of doing housework. O mag-share sila ng load, ng mga kabigatan ng kahit na sino. At yun ay maihalin tulad ko sa atin bilang mga Kristiyano. Habang tayo ay lumalago sa ating kaugnayan sa Diyos, dapat din makashare tayo ng burden. Hindi habang buhay nakikinig tayo sa ating mentor o sa ating discipler. 'Di ba? At tumatanggap lang. Dapat din tayo ay maging discipler ourselves. Para ma-share yung burden of discipleship sa pag-disciple ng mas marami pang tao dito sa church. At meron pa akong isang kwento. Ito ay si Corrie ten Boom. Sino nakakakilala kay Corrie ten Boom? Siya ay isang sikat na Dutch writer at watchmaker. Pero siya ay mas kilala dahil marami siyang natulungan na Jews noong World War II. Minsan sa kanyang kwento, siya ay 10 years old. Nagbabiyahe sila ng tatay niya sa isang tren. At nung sila ay papalapag na, meron siyang narinig na salita. So tinanong niya ang kanyang tatay kasi hindi niya ito naintindihan. Ano ba ang ibig sabihin nito? Nag-isip ang kanyang tatay. At maya-maya sinabi niya kay Corrie, Corrie, pwede bang yung maletang ito, may tinurong isang maleta, ay pwede mong pakibaba sa tren? Sabi ni Corrie, hindi ko po yan kaya dahil siya ay mabigat at hindi ko po yan mabibitbit. So sabi ng tatay niya, ganun din sa kaalaman o sa knowledge. May mga bagay na hindi mo pa mauunawaan habang ikaw ay bata pa. Pero as you grow old, dapat maunawaan mo ito at kung may kailangan gawin tungkol dito, ay kailangan mong gawin. Corrie was at peace, sabi niya. Siya ay may kapayapaan at tinanggap ang sinabi ng kanyang ama. At hinayaan niya na ang kanyang ama ang magbuhat nito dahil hindi nga niya ito kaya. Parang ganito rin ang pagtingin natin sa ating mga ari-arian. God, as a loving Father, has generously provided us with many things na, kumbaga, naiisip natin na atin ito. Pero hindi nga ito atin. Pero as we mature, habang tayo lumalago sa ating kaalaman sa Panginoon, sa ating pakikipag-ugnay sa Panginoon, dapat nating maunawaan ang pag-aaralan natin ngayong umaga. Ito ay pagkakaroon nga ng heavenly perspective on wealth and money. Ito, pag-uusapan natin, 3 bagay, short lang ito. Nais kong itong side na to, sabihin ninyo yung ating topic sa English, yung 1, 2, 3 in English, at itong side na to, sasabihin nyo sa Tagalog. Basahin natin. Okay, number 1. Two. 3. Amen. So simulan natin ang number 1. God owns your money. Ang Diyos ang may-ari ng iyong salapi. Ito ay si John Wesley. Siya ang founder ng Methodist Church. At nakakatuwa ang kanyang, o nakakamangha ang kanyang paningin sa mga ari-arian. Nasunog ang kanyang bahay. At alam niyo ba ang sinabi niya? Nasunog ang bahay ng Panginoon. Nabawasan na ang aking responsibilidad. Ano ba ang responsibilidad pag may bahay ka? Kailangan mo itong linisin. Pag nasira, kailangan mo itong kumpunihin. Pag may dumarating na tao, kailangan mo silang i-entertain, patulugin sa bahay niyo. So sabi niya, nabawasan ang aking responsibilidad. Pero kung sa atin kaya nangyari ito, anong ating magiging attitude? Ang ating attitude siguro ay manghihinayang tayo, mag-iisip tayo,
mamumroblema tayo. Pero hindi ganon si John Wesley. Sabi niya, ay ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay higit sa aking pangangailangan. Dapat ipag-worry. Kaya nga, God owns all your possessions. Ito yung una nating point. Whatever He gives, He can also take away. Parang nangyari kay Job. Lahat ng ari-arian niya nawala, pero binalik din ng Panginoon. Ulitin ko, whatever He gives, He can also take away. In a flick of a finger, sa isang kisap mata, in a twinkling of an eye, mawawala yung nasa sa atin. Lalo na, dapat, prepared tayo. Meron tayo, wala tayo. Dapat prepared tayo. At dapat, ang pananaw kasi natin, ang Diyos ang may-ari nito. At ako ay katiwala lang. Basahin natin ang Salmo. Ito ay binasa rin natin last week. 1, 2, 3, go. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. Pero teka, minsan di nyo ba naiisip, ako pumapasok sa trabaho araw-araw. Ang Diyos hindi. Ako napapagod. Ang Diyos hindi. Hindi naman siya pinapawisan eh. At pag uwi ko, pagod na pagod ako, hindi naman ganito ang Diyos. At pag sumweldo ako, yung boss ko, hindi naman idinadaan sa Diyos yung sinusweldo ko. Ito ay binibigay sa akin ng aking boss. Alam nyo, God can read our thoughts. Kaya be very careful of how we think. Sabi nga ni Samuel Julie, change your mind. Always. I-assess natin parate yung ating mga isip. Alam niyo, God can change our thoughts. He can also correct this. At bago pa man tayo panganak, alam na niya ang kaibuturan ng puso natin. Pwede niyang isulat ang lahat ng mangyayari sa atin. At sabi nga rito sa Deuteronomy, huwag mong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. At this point, isipin natin, sino bang lumikha sa atin? Sino nagbigay sa atin ng isip, ng ating katawan, ng ating kakayanan? Sino ba ang pinapananglanginan natin kung tayo may sakit? Sino ba ang unang makikita natin pag kinuha niya na tayo sa mundong ito at magsimula ang ating buhay na walang hanggan? Hindi ba ang Panginoon? Halimbawa, nakaimbento ako ng isang machine. Ang machine na to ay nakakagawa ng potato chips. Sino ba ang may-ari ng machine? Ako, di ba? Sinong may-ari ng potato chips? Ako pa rin, di ba? Halimbawa, nakaimbento ako ng isang machine na lumalaki, nakakapagpalaki, na nai-inlove, nag-aasawa, may kakayanan, na mag-bear ng mga anak. Kung ako nakaimbento nitong machine na to, sino ba ang may-ari nito? Hindi ba ako rin? At ang lahat ng pinoproduce nito at ginagawa nito, hindi ba ako rin? So, ganun din ang Panginoon. Nakakamangha ang sabi sa Psalm 139, verses 13 to 16. Ito ang Diyos sa atin, sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. So, nasa sinapupunan pa lang tayo, kailangan na tayo at alam niyang nangyayari sa atin. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha.
We are fearfully and wonderfully made. Ang iyong magagawa ay kahanga-hanga, amazing. At iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Alam ito ng ating kaluluwa. Ang katawang ko'y hindi nakubli sa iyo. Walang natatago sa kanya. Nang ako'y lihim na ginagawa, mahusay na binuo sa kalaliman ng lupa. So pinoform pa lang tayo, ay alam niya na ito at siya ang may akda noon. Nakita ng inyong mga taang aking wala pang anyong sangkap. Imagine that. Kahit na wala pa tayong anyo, alam na niya kung ano ang ating magiging anyo. At sa iyong aklat, bawat isa sa mga iyon ay nakasulat. Ang mga araw na sa akin ay itinakda nang wala pang anuman sa kanila. So sinong may-ari sa atin? Ang Panginoon. Para bang nilikha tayo ng Diyos na parang gumawa siya ng isang napaka-intricate na tela. Tapos hinabi niya ito, nilagyan ng komplikadong design, detalyadong design, napakaganda, masalimuot na design na siya lang ang makakagawa. At ginawa niya ito na isang damit. Para bang isang, sabi nila, yung obra maestra. Tayo ang lahat ay isang obra maestra. Truly, God owns our money and everything that you have that people think you own. Habang niliripaso ko to, nangusap sa akin ang Panginoon at itong word na ito, everything you have that people think your own. Ang isang realization ko, bakit ba tayo naiinggit sa iba? Kasi ang pananaw natin, pag-aari nila, yung mga ari-ariing yun. Halimbawa, pag sinabi nating Living Hope na school, sinong may-ari nito? Panginoon, hindi si Ate Liway at saka si Kuya Sani. Kasi kung sila ang sasabihin nating may-ari, mainggit tayo, bakit sila may school? Ako wala. Diba? Sinong may-ari ng Fortuner ni Cheryl? Ha? Hindi ba Panginoon? Sinong may-ari ng bakery ni Ate Bell? Hindi ba Panginoon? Hindi si Ate Bell. Kasi kung iisipin natin na sa kanila ito, mahihili tayo na hindi dapat tayong mahili. Sapagkat lahat lang ito, kagaya ng sinabi ko, o bakit kaya, yung bahay natin, bakit kaya magandang bahay nila kami hindi? Kasi iniisip natin sa kanila yon. Si Jenny, ba't kaya parati siyang napopromote? Sino nagbibigay siya ng increase? Kung ka-opisina ako ni Jenny, ba't kaya ako? Hindi ako pinopromote, si Jenny lang. Kasi ang akala natin, yung boss ni Jenny ang nag-promote sa kanya, hindi ba? Sabi nga sa James, every good and perfect thing comes from above. Walang tayong pinagpaguran, lahat ay galing sa Panginoon. This brings us to our second point. God is the one who enables you to earn all your money. Ang Diyos ang nagbibigay kakayanan para ikaw ay kumita. Ito ay isang panalangin ni David sa 1 Chronicles 29:12 as he leads his people in prayer. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo at ikaw ang namumuno sa lahat. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan, kalakasan, pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Ganito ba ang ating mindset? Amen ba doon? Amen ba tayo dun sa sinasabi ng 1 Chronicles 29:12? Bakit kaya tayo nag-i-struggle sa ating tithing? Tithing pa lang, struggle na tayo. Bakit kaya? Ibig sabihin, hindi natin ito naunawaan. O maaari, hindi tayo masyadong nakikinig sa itinuturo sa atin ng Panginoon. O di kaya, kulang pa yung ating relationship sa Kanya, kaya
hindi natin ito magawa. Napakadaling magbigay para sa iba. Pero sa iba, sabi nila, anong tawag doon? Parang tiyani. So bakit ganon? May istorya si David Goodman. Isa siyang preacher at teacher. Minsan nagpipreach siya sa congregation niya about possessions and giving. Merong isang nakikinig na sumagot. Paano naman? Napakadali sa yung magbigay. Kasi kukunti lang yung kinikita mo. Paano naman ako? Napakalaki ng kinikita ko. Paano ito na ibibigay? O sabi ni David Goodman, ano kaya? Ganito ang gawin natin. Lahat ng aking kikitain, ibibigay ko sa iyo. Parang konti lang ang tithes mo. Pero yung lahat ng kinikita mo, ibigay mo sa akin. Para wala ka ng problema kasi ako nang bahalang magbigay ng malaking tithes. Natawa na lang yung nakikinig sa kanya. Parang make sense. Siguro sabi niya ganon. Sabihin niyo nga sa inyong katabi, gusto mo palit tayo? Gusto mo palit tayo? Okay. Natutuwa ako sa definition ng tithing. Bakit daw tayo nagtatithe? Sabi ni Pastor Shin, we tithe to free us from the love of money. Ibig sabihin, pag hindi daw tayo nakakapag-tithes ng tama, ibig sabihin, we love money so much and we cannot obey the Lord. Pangatlo, God has appointed you as stewards over all His possessions that He has entrusted to you. So ang Diyos ay nagtalaga sa iyo bilang tagapangasiwa ng lahat ng kanyang pag-aari na pinagkatiwala sa iyo. So nabanggit na rin ito last week, tayo ay stewards. Hindi may-ari, kundi tagapamahala at tagapangasiwa. Pero bilang mga tagapangasiwa, tagapamahala, sabi sa 1 Corinthians 2, bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat. Alam na natin at siguro mauulit-ulit ang kwento ni, sino yan? Si Joseph, di ba? Alam natin ang naging buhay niya na nung bata-bata ba siya ay ipinagbenta ng kanyang mga kapatid as a slave. Dahil naiinggit sila kay Joseph. Dahil binigyan sila ng coat, paborito siya ng tatay niya. So, binenta siya kay Potiphar. At ang nangyari, nagsulk ba si David? Nalungkot ba siya? Nagreklamo ba siya? Napaka-unfair mo, Panginoon. Bakit ganito ang naging buhay ko? Hindi. He did the only thing left for him to do. Work with excellence and become trustworthy. Work with excellence. So, tatandaan nyo, value din natin yan, tinake up natin, excellence. Anyway, sinasabi sa Bible, now his master saw that the Lord was with him and how the Lord caused all that he did to prosper in his hand. So Joseph found favor in his sight and became his personal servant. Saan ang galing ang success at prosperity ni Joseph? Saan ang galing, ulit ang success at prosperity ni Joseph? Sa kanyang kakayanan ba? Sa Panginoon. And Potiphar did not worry about any of those responsibilities na dapat siya ang gumagawa. Pinamahala niya ito kay Joseph. At syempre naman, except for eating and going to the toilet, hindi naman niya ito pwedeng i-delegate kay Joseph. Pero lahat ng kanyang hinawakan ay umunlad at ipinagkatiwala niya ito kay Joseph na para bang siya ang may-ari. Parang tayo rin. 'Di ba? Kung tayo ay katiwala
ng Panginoon, pinagkatiwalaan ng mas malaki, ibig sabihin, maayos tayong tupad bilang isang mabuting katiwala. Hindi ito absolute truth pero I think kaya hindi pa tayo binibigyan ng sapat o marami of God's possessions dahil hindi tayo ready to handle this. Again, hindi ito absolute truth pero I think this is a general truth na if we are faithful with little, we can also be faithful with so much. Pag pinagkatiwala sa atin ng at naging maayos tayong katiwala sa maliit, tiyak, alam ng Diyos, magiging mabuting katiwala tayo sa malaki. Kaya, sana tayo ay maging mabuting katiwala ng Panginoon, whether maliit o malaki ang ipinagkaloob niya sa atin. Again, it is required of stewards that they may be found trustworthy. Ano bang nangyari kay Joseph? Di ba nagkaroon ng tagutom doon? So nakita natin walang naging gutom sa Ehipto. At sabi rito, dito sa nakared, pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehipto. Ang pagpapala ng Panginoon ay dumating sa lahat ng kanyang pag-aari sa bahay at sa parang. Ito ay dahil sa kakayanan ni Joseph na ibigay din ng Diyos. Ano ba ang natutunan natin? Kagaya ng, ito, na-take up na rin last week, God rewards good stewards. Ginagantimpalaan niya ang mabuting katiwala. Malinaw sa ating kwento na si Jose ay naging dependable at hardworking steward kahit na nung siya ay nakakulong. At ito ay tunay na pinagpala, ang kanyang pagpapagal ay tunay na pinagpala ng Panginoon. Kung palpak ang trabaho ni Joseph, magtataka yung si Potiphar. Kung still, kahit na palpak ang gawa niya, nagkakaroon ng good results. Saan ang galing ito? Di ba? So, maganda na mapagkatiwalaan tayo at nang sa gayon, makagawa rin tayo ng magandang result sa buhay natin, kagaya ni Joseph. Tandaan natin, we are responsible to manage God's money to accomplish His purpose. Last week, tinanong din tayo ni Pastor Voltaire, kung merong kang 10,000, ilan doon ang sa Panginoon? Lahat. Yung 10%, syempre, sasabihin ng iba, 10% sa Panginoon. Yung 90% sa Panginoon pa rin. Hindi naman natin ito ibigay. Sabi rito, it should be used to accomplish His purposes. Ulitin natin sa una, kasi nga, God owns all your money. God is the one who enables you to earn all your money. But God also appointed us as steward of all the possessions that He entrusted to us. Napaka hirap imaginein. Sino ba sa inyo rito na nakahawak ng 10,000? Siguro lahat. Madaling ibigay yung 1,000 50,000, yung sumusweldo ng 50,000. Bibigyan nyo 5,000, okay pa rin. Pero halimbawa, meron kayong biglang dumating, nakabenta kayo ng lupa, nakabenta kayo ng isang ari-arian, halimbawa 2 million, ang hirap ibigay ng 200,000, di ba? Parang matter of perspective. Kung ang perspective natin, again, pananaw, kung ang perspective natin ay hindi naman sa atin ito, pinagkatiwala lang sa atin, ay hindi tayo mangingimi. And out of our obedience and love for the Lord, madali natin itong gawin.
Meron pang isang kwento, malibang kay Joseph. May isang pamilya na hindi naman sila mayaman. Nakatanggap ng biglang unexpected money yung mga magulang doon. At narinig nung nanay na nag-uusap yung dalawang magkapatid, isang babae at isang lalaki. So sabi nung batang lalaki, ay, ibibili ko ito ng soccer ball. Matagal na akong gustong bumili ng bola na pang soccer. Sabi nung babae naman, ay, ako undecided pa eh. Parang gusto kong bumili ng bagong sapatos na gustong-gusto ko, pero parang gusto ko rin bumili ng libro para magamit ko, isang set na libro para magamit ko ito sa aking entrance test sa isang eskwelahan na papasukan ko. Pero naisipan itong babaeng anak na, naku, parang may mas importante itong kailangan pagkagastusan. Kasi si nanay at si tatay, matagal na silang walang kumot. Dahil yung kumot nilang ginagamit, hinati nila sa dalawa para magtigisa kaming magkapatid at hindi kami maginaw sa gabi. So parang sabi ng babae, tama lang na ibili ko ito ng kumot. Sabi niya doon sa kapatid na lalaki, gusto mo ambagan tayo? Ay, ayoko, sabi nung anak na lalaki, binigay na to sa atin eh. Di ba? Bibili natin kung anong gusto natin. So, ganun nga nangyari. Ang batang lalaki, binili ang soccer ball. At nasiyahan naman ang kanyang mga magulang dahil masaya yung kanyang anak. Pero yung sa anak na babae, nung tinanong, ano ang binili mo? Doon perang binigay sa'yo. So, ang ginawa ng anak na babae, dinala sila, yung kanyang mga magulang, sa kwarto at ipinakita doon, ito po ang binili ko, isang kumot na pwede niyong magamit para hindi kayo maginaw sa gabi. Ang nangyari noon, hindi alam ng babae na yung pala, nakapag-ipon na ng pera ang nanay at ang tatay para bumili sila ng kumot. Ngayong meron na sila, pagkigising ng anak na babae, nakita niya sa tabi ng kanyang kama, ando na yung magandang sapatos na kanyang pinapangarap, na andun pa rin yung isang set na libro na kanyang pinangarap bilhin upang siya ay makapag-review sa kanyang entrance test. No? Sino sa inyo ang naniniwala na yung anak na babae mas mayroong tamang perspective on how to use her money? Diba? Mas mature yung mindset ng babae sa paggamit ng pera na binigay sa kanya. Kung halimbawa, meron ulit pera yung mga magulang, kanino sa palagay ninyo ito mas ibibigay? Sa babaeng anak o sa lalaking anak? Sa babaeng anak, di ba? Para lang yung parable of the talents na diniscuss sa atin, biro mo, yung mas malaki, yung pang binigyan ng mas malaki pa. Kasi naging maayos siyang katiwala. Remember, yung ating 100%, 10% for the Lord, 90% still for the Lord, to be used according to His will and purpose for our lives. Conclusion. Nung simula, sabi ko, huwag kayong mag-alala dahil hindi natin pag-uusapan ang inyong pera. Pag-uusapan natin ang pera ng Diyos. Nagsinungaling ba ako? Hindi. Di ba? Totoo naman, ngayon ay may tama na tayong pananaw na ang Diyos ang may-ari ng lahat. Tanda natin, God will reward a steward who thinks about what his master wants. But we gain nothing if we ignore God's will and spend our money on what we want. Basahin nga natin at i-memorize natin itong Matthew 6:33. 1, 2, 3, go. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Sabi rito, all. Hindi sinabi rito, one of these things. Hindi sinabi rito, three of these things. Sinabi rito, hindi sinabi rito, some of these things. Ang sabi rito, all of these things will be added unto you.
So, bago ako magtapos, meron pa pala isang verse. Kung daw natatakot tayo na God will take away from us yung pera o kayamanan na binigay niya sa atin, short-sighted daw tayong mag-isip. Kaya, change your mind. We cannot lose. Hindi tayo malulugi. Hindi tayo matatalo kung tayo ay generous enough with God who gives us everything we have. Remember, whatever God gave, He can also take away. At ito ang aking testimony. Bahagi pa rin ito ng aming requirement. Anyway, I myself experienced God's blessings in my giving. At ito ang aking testimony. Bago pa lang kami sa pananampalataya, kaya nag-struggle kami na magbigay ng tama. Kahit na kaming dalawang mag-asawa ay gainfully employed. Dahil ang priority namin, mag-save para sa lumalaki naming mga anak. Pero dahil sa disobedience na ito, ang feeling ko parang hindi naman kami binibless ng Panginoon. No matter how we work hard, parang hindi naman kami binibigyan ng comfortable life ng Panginoon. At malayo din kasi sa kanyang mga blessings. Dahil yung mga inipo namin, nawawala rin. Nagkakasakit yung mga anak namin, parating may sakit. Tapos, nasisira yung kotse namin, parati kami nagpaparepair, at marami pang unanticipated expenses. That time, nag-attend kami ng isang big church sa Manila. At namumuhay sa Cainta Subdivision, St. Anthony, along Ortigas Avenue Extension. We go home twice dito sa Nagkarlang para bisitahin ang aking nanay at tatay. At nagkaroon kami ng burden with a handful of attendees. Dati, doon may maliit na kubo doon sa likod ng bahay namin, yun lang yung church. We hold services sa isang kubo na pinatayo ng nanay ko sa isang bahagi ng lote niya. So, medyo, ang sikip-sikip ito, parang kubo-kubuhan lang. So yun, yung kubo na yun, pinatayo ng nanay ko para nga magkaroon ng mas malaki-laki na bahay-sambahan. As God placed this burden in our hearts, we got a calling to serve in Nagkarlang. So, we asked permission from our pastor in Manila that we leave to serve in Nagkarlang. We resigned in both our jobs and worked in Los Baños and San Pablo. Pero umalis si Pastor Alfie at dahil walang magpapastor dito, ayaw man namin, in-appoint na temporary pastor si Pastor Voltaire. Ang temporaring ito ay naging regular na trabaho. Okay, so hindi na kami nakaalis. This was 1997. This was also the time we decided to tithe. Although at 99% obedience. Dahil tinatides lang namin neto. Pagkatapos bawasin sa aming sweldo ng lahat ng utang namin, yung natitira, yun yung tinatides namin. 99% disobedience daw is, obedience is still disobedience. The kubo remains as our worship hall. Yun, no? Minsan, nanakawan pa ng mga musical instruments dahil sa wali lang ang walls, dingding, at sinira lang para makapasok sila. In 2000, we decided to build our house in Los Baños. So, binenta namin ang aming bahay sa Cainta and started to build. But halfway of construction, the Lord gave us His word in Haggai chapter 1, verses 3 to 4. Ano ang nasasaad doon? Is it time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains in ruin? Ulit. Is it time for yourselves to be living in your paneled houses while this house remains a ruin? Na-convict kami dito. Mahirap sa simula. But we know what the Master wants.
not just to build our house, but to rebuild the Lord's house in Nagcarlan also. Medyo sad. Kasi, because yung sales proceeds namin dun sa bahay na binenta namin is just enough to build our house sa Los Baños. And if may sobra, nag-promise ako sa mga anak ko na dadaling ko sila sa Disney World, ang babaw ng kaligayahan ng lola. But we obeyed. We gave 50% of the sales proceeds to build the Nagcarlan Church. Ito na yon. And to complete the requirements for our own house, we secured a housing loan from the bank with easy payment terms. This was 2000 to 2001. We also committed to allow the perpetual use of the lot free of charge. Though still at divided, hindi pa po ito na divide. I chose this part of the lot left by my parents since this is where the church has been built. Then there was a call for both of us to work in Manila again. But we remained serving the Nagcarlan Church. I also did part-time consulting work in HR and organization development between 2007 to early 2009 in one international organization in LB, from which I earned enough to bring the whole family to Disney World. Sasabihin niyo siguro, ang babaw talaga ni Ate Maloy. Yun lang, madala lang sa Disney World. Pero para kasing isip bata rin ako, gusto ko rin. But come to think of it, God will always delight us in our obedience. Late ba ang Diyos? Just in time. After imagining and dreaming this Orlando trip, the Lord granted this wish after 7 years. As we grow in our relationship with the Lord and in our discipleship journey, we finally learned to tithe based on gross income. In fact, more than tithe most of the time. But you see, we can never outgive God. In fact, He even prepared us for retirement. For example, my husband got a special package when he retired that we did not expect. God directed us where to invest our hard-earned retirement money. He also gave us a comfortable life with just enough amount of pension, particularly from the government. He never is late for our non-regular expenses. He always provides, even bago pa kami mga ilangan. We can also travel many times at itong lately, libre, executive check-up kaming dalawa. Alam nyo ba kung magkano ang executive check-up namin? 44,000 bawat isa. Libre lang. Ngayon na national director ang aking asawa, nakita namin ang matinding pangangailangan ng ministry. Pero walang funds ang national office para magamit sa operating expenses at mga programa ng CTTP national. Ngayon, alam na namin bakit hinanda ng Lord ang resources na binigay niya sa amin bago pa kami maglingkod sa Panginoon to serve His will and purposes. Bago pa nga naging national director si Pastor Voltaire, he gave us a place to stay, a condominium in Manila. Alam niyo ba kung magkano namin ito nakuha? 50% discount. Hindi namin maubos maisip, paano nangyari ito? Para bang napaka-imposible. Mahabang istorya to at hindi ko na ito ikukwento. Pero kung gusto niyang malaman, paano kami nagkaroon ng 50% discount, later na lang. So, pag leader ka pala, kailangan leader din ang iyong 3B. Ang iyong buhay, ang iyong bahay. Ngayon, marami nang natutulog sa amin, mga may mga trips, may mga kailangan tirahan, at pati ang iyong bulsa. As I end my testimony, I want to emphasize that the presence of God in our lives will complete us. Hindi ang mga ari-arian natin. Everything that we enjoy just happens
out of our deep relationship with Him, our intimacy with Him, and His goodness. Dalangin ko na lahat tayo ay makaranas ng ganito. So as we end, pwede bang yumuko tayong lahat? At sagutin natin ang ilang katanungan na nais kong tanungin sa atin. Habang tayo nakatungo, sagutin natin ang mga katanungan ng ito. Namumuhay ka ba ayon sa katotohanan na all your possessions belong to God? May struggle ba tayo dito sa ating pagbibigay ng ating tithes? At marami pang pangangailangan na nakita ninyo na kailangan tugunan. Naniniwala ka ba na ikaw ay katiwala, hindi may-ari ng lahat ng kanyang kayamanang ipinagkatiwala sa iyo? Kung naniniwala ka, ano ginagawa mo dun sa mga ari-arian, pera na binigay sa iyo ng Panginoon? Nagagamit mo ba ito bilang isang mabuting katiwala para gawin ang will and purpose ng Panginoon sa ating buhay? Nagagamit ba ang mga salaping ito to fulfill the Great Commission that is to make disciples of all nations? Kung hindi naman, will you prayerfully consider before God how to become a better steward of God's resources? Panalangin natin sa Panginoon, Panginoon, paano ba ako magiging isang mabuting katiwala ng lahat ng pera o pag-aari na ibinigay mo sa akin? Doon sa kinuwento kong dalawang magkapatid, sino ka doon? Ikaw ba ay yung anak na babae or anak na lalaki na may tamang pagtanaw? Paano dapat gamitin ang perang ipinagkatiwala sa kanila? Sino ang gusto mong maging? Yung batang babae o yung batang lalaki? Panginoon, tunay nga na napakabuti mo sa amin and we cannot outgive you, Lord. Nawa, Panginoon, after this sermon, mas maunawaan namin o mas naunawaan namin na tunay na lahat ng aming hawak, pera man ito, ari-arian, lalo ng aming buhay, ay hindi sa amin kung hindi sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na tunay na magkaroon kami ng tamang perspektibo, tamang pananaw tungkol sa mga pag-aaring ito na ipinagkatiwala niyo sa amin. Alam namin na ikaw ay malulugod, kagaya ng mga magulang na inillustrate kanina sa sermon. Kung kami ay magiging mabuting katiwala sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin at ibinigay sa amin. Hindi ka naman maghahanap ng more than what we can give, Lord. Kaya lang alam din namin, Lord, to him that much is given, much is also required. Kaya Lord, kung marami ka na binigay sa amin, proportionate lang, Lord, dapat naming ibigay. Hindi kulang, pero kung labis, mas mainam. Sapagkat lahat namang ito ay sa'yo. Kaya as we end this sermon, Lord, we pray na patuloy kaming magkakaisa, magre-remind sa bawat isa, even sa aming D-groups, ano ang kahalagahan ng pagbibigay sa iyong gawain. Hindi mo kailangan ito, Panginoon, pero kailangan ng iyong ministry. Kailangan upang isagawa at ma-pursue ang will and purpose mo para sa aming mga buhay at para sa iglesyang ito. Salamat na muli, Panginoon. Sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.
So sa pagkakataon pong ito, ating gugunitain ang ipinagkatiwalang bagay ng Panginoon, yung paggunita ng ating banal na hapunan. So sa pagkakataon pong ito, ihanda natin ang ating puso sa pakikipag-ugnay sa Kanya. Ama naming Diyos, salamat dahil Ikaw ang Diyos na tunay na nagbigay ng lahat. At binigay mo katulad ng pinahayag mo sa maraming mga verses naming natanggap early on, Lord God, na binigay mo ang iyong bugtong na anak upang siya ay tunay na maging dahilan upang kami magkaroon ng kaugnayan sa iyo. Salamat sa kanyang buhay. Salamat sa pagkakataong ito. Nagugunitain namin ang kanyang pagkakapako sa krus. Gugunitain namin ang kanyang pagbibigay ng kanyang buhay. Ang dakilang pag-ibig at pagmamahal niya, kaya niya naitalaga na sumunod sa hangad mo na siya'y maging redeemer o tagapagligtas ng bawat isa sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito. Patuloy mo kami ihanda at patuloy kaming malinis ng iyong banal na dugo upang ang aming mga buhay ay panatiliing mong nakasangkap sa hangad mo. Hindi sa hangad namin, kundi sa hangad mo. At mula roon, o Panginoon, magaganap ang iyong pagkilos at pagganap sa aming mga buhay. Salamat po sa mga sustansyang nasa aming harapan ngayon. Ang tinapay na simbolo ng iyong katawan, ang grape juice na simbolo ng iyong dugo. Alam namin, o Panginoon, itong lahat ng ito'y gagamitin mo upang mapaalala sa amin ang dakila mong sakripisyo, ang dakila mong hangaring ibigay ang lahat, kung papanong ibinigay ng Diyos Ama ang lahat. Ibinigay mo rin, Jesus, ang buo mong buhay upang kami magkaroon ng kaligtasan. Gamitin mo ang okasyong ito upang mapaalalahanan kami sa hangaring ito. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. So sa pagkakataong ito, babasa tayo mamaya doon sa ating pagpapahayag patungkol dito sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. Mamaya, babahagiin ko kayo ng isang pagpaalala sa atin. Ang sabi nga rito sa verse 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Pinapaalalahanan tayo ng great sacrifice ng ating Panginoon. Pero, pinapaalalahanan din natin ang Diyos Ama sa sakripisyong ginawa ng kanyang butihing anak. Dahil sa sakripisyong ginawa ng kanyang butihing anak, tayong lahat naligtas. Dahil sa sakripisyong binigay at ginawa ng butihin niyang anak, tayong lahat nagkaroon ng pagkakataon mamuhay katulad ng kanyang anak. Tandaan natin, hindi lamang po salvation ang itinuro ng ating Panginoon sa atin. Itinuro niya sa atin kung paano mamuhay ang isang taong nilalang ng Diyos dito sa lupa. Ang buhay na katulad na ibinuhay ng ating Panginoong purposely. Talagang ginawa niya yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Paalala sa atin, may purpose ang lahat sa atin dito sa buhay na ito. Ibig niyang tunay na maihayag ang kanyang salita. Una sa ating mga tahanan. Pangalawa sa ating komunidad. Sa ating mga mahal sa buhay. Kaya nararapat lamang nagampanan natin ito ng walang alinlangan, ng walang patid, ng walang pag-iisip ng para sa atin, kundi pag-iisip para lamang sa Kanya. So sabi nga po dito, ito'y pagpapaalala ng ginawa ng ating Panginoon na binuhos ang kanyang dugo. Nawa sa kanyang katawan. Pero pagpapaalala din sa Panginoon, Ama naming Diyos,
dahil sa sakripisyong ito na iyong ginawa, kami iyo ring mga anak. Kung ano yung pangako mo sa iyong anak, yun din yung iyong pangako sa amin. Kung ano yung modelo ng iyong anak, yun ang inaasahan mo rin sa amin. At magagawa namin yun dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa amin ang Espiritu ng Diyos. And we remember the death of Christ on the cross. Naalala ko po yung isang awit. Hindi daw hinold ng 3 pako si Kristo doon sa krus. It was a voluntary act of Him remaining on the cross, not because of the nails, but because of His love for all of us. Naroon siya nabayubay sa krus dahil hindi siya napigilan ng anuman. He can do everything to take the cross and the nails away from Him. But He wonderfully, willingly died on the cross because His love for us is that much, so much, so much. And we remember this all the time when we partake this communion. And we remember that He loves us so much, and He loves the people around us so much, that we are supposed to disciple one another and reach more souls for His glory. So pagtanggap natin ng kopa, pagtanggap natin ng tinapay, alalahanin natin, sino yung mga tinawag ng Diyos upang makaugnay natin? Sino yung ipinahayag ng Diyos upang tayo'y malulmago sa pakikipag-ugnayan sa kanila? Upang sila'y makakilala. Upang sila'y magbago ng kaisipan patungkol sa Diyos. Upang sila'y magpa-disciple at lumago sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Yan ang paalala natin sa Kanya. Yan din yung paalala natin sa bawat isa sa atin. Tayo po'y tumayo ngayon at kumuha po ng simbolo ng katawan ng ating Panginoon at ang simbolo ng Kanyang dugo. Sige po. For the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Buried all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified.
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesucristo'y tumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay nating kainin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo, ito gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay tayong uminom mula sa kopa ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Dakilain siya. Papurihan, sambahin, at sundin ang kanyang kalooban ngayon at magpakailanman. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos. Tayong lahat ay magpuri, sumambat, dumakila sa Diyos. Tanggapin natin ang benediction sa panahong ito ng ating pakikipag-ugnay sa Panginoon.
Ang pagpapala, kalinga, gabay at pagsunod mula sa Kanya ay binubuhos niya upang tayong lahat ay maging kaaya-aya at tunay na maging makahulugan ang ating buhay sa mundo para sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilan at kapangyarihan. Sa ngalan ng anak ng Panginoong si Jesucristo, humayo tayo, dala ang pag-ibig, pagmamahal at pagpapahayag ng Kanyang salita at pagpapahayag ng pagsunod sa Kanyang kalooban, hindi lang sa atin, kundi sa mga taong ating nakakaugnay for His glory and honor. In the mighty name of Jesus we pray, at ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos. Amen. Sige po, patuloy po natin palakpakan ng Panginoon. And I believe everyone ay na-bless sa ating narinig na salita and with our communion as we remember what God did on the cross. And katulad po ng ating narinig kanina, as much as everything that we have ay galing sa Panginoon, ay sa Panginoon, everything that He is, binigay na rin niya para sa atin. So let's continue to sing this song for the Lord as we remember what He did for us, what He have given to us. Even we were sinners, as we were sinners, God gave His life for us. Jesus Christ gave His life for us. Let's sing the song. Maker of heaven, you step into time to render salvation. You gave your life for mine. King of all glory, surrendered your throne to rescue this sinner and make this heart your home. You are the lover of my soul. You hold me close, you won't let go. All of my praise, my every song. Lord, you are worthy of it all. Father of healing, Spirit of hope, here in your presence, your mercy makes me whole. You are the lover of my soul. You hold me close, you won't let go. All of my praise, my every song. Lord, you are worthy of it all. You are the lover of my soul. You hold me close, you won't let go. All of my praise, my every song. Lord, you are worthy of it all. Sing this.
You don't owe me anything, still you give me everything. God, I owe you everything. I want you more than anything. You don't owe me anything, but still you give me everything. God, I owe you everything. I want you more than anything. Sing, you don't owe me. You don't owe me anything, still you give me everything. God, I owe you everything. I want you more than anything. Oh, you are the lover of my soul. You hold me close, you won't let go. All of my praise, my every song. Lord, you are worthy of it all. You are the lover of my soul. You hold me close, you won't let go. All of my praise, my every song. Lord, you are worthy of it all. You don't owe me anything, still you give me everything. God, I owe you everything. I want you more than. Sing, you don't owe me anything. You don't owe me anything, still you give me everything. God, I owe you everything. I want you more than anything. You don't owe me anything, still you give me everything. God, I owe you everything. I want you more than anything. I want you, Lord. You gave everything for us. Thank you, Lord. I need you, Lord, and I want you in my life. Yes, Lord. Kahit walang-wala kami, Lord, you have given everything to us, Lord. Everything, Lord, kahit hindi pa namin hinihingi, Lord, binigay mo na ang iyong buhay para sa amin, Lord. Even at first, Lord, na hindi ka namin kilala, we don't have a connection with you, yet still, Lord, you've given your life for us, Lord. And with this love that we receive, Lord, we want to give our everything, Lord. Our everything na nanggaling lamang din sa iyo, Lord. Our everything, all to your glory and your glory alone. Patuloy ka naming pupurihan, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ayan, so isa pong mapagpalang umaga po sa bawat isa.
So, maaari po ba nating bigyan ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon? Ayan. So, before we proceed po sa ating pong mga announcement, maaari po bang tumayo si Malu Navarrete? Asan po? Ayan. So, maaari po ba nating i-welcome siya ng ating CTTP welcome? Ayan. In 3, 2, 1... Welcome! Ayan, so maaari po natin siyang lapitan after the service para mas makilala po siya. Welcome po. Thank you po. Thank you. Ayan. For our announcement po, we praise the Lord po sa ating mga outreaches po, hindi lamang po dito sa Nagcarlan, but we have an outreach po sa Bulihan. Ito po ay parting Quezon. Ayan. Palakpakan nga po natin ng Panginoon for years na po na talagang sinusustain ng Lord. At hindi lang po sinusustain ng Lord, but God provided us yung mga provision po. Kaya po nakapagpatayo po ng church po doon sa Bulihan Outreach. So palakpakan po natin ng Panginoon dahil uti-uti na po itong, buo na po siya. At i-dedicate na po itong church ng Bulihan sa October 19, third week po ng Saturday po ngayong October. So for further details po at kung paano po tayo ay makakasupport ay ibibigay po namin yung details by next week. But sa ngayon ay sama-sama po tayong magpanalanginan para po sa ating Bulihan Outreach na pinamumunuan po ng grupo po nila Ate Bel. So lapit lang din po tayo sa kanila kung meron po tayong maiaabot po na help. Ito po man ay service or ito po man ay finances. But next week po ay i-announce po namin kung ano po yung details about the church dedication po. Yan, next. Ayan, so para po sa acknowledgement of the Living Waters International, so meron po tayong 6 na participant po mula sa ating church. Nandun na po sila ngayon sa simula nung Friday. Sige, banggitin natin yung name. So sila po ay si Brother Bert Cruzin, Brother Caleb Montefalcon, Brother Gat Astronomo, Brother Sol Aguilar, Brother Raymond Cruzin, and Sister Kate Cruzin. Ayan, so may 6 po tayong participants and let's continue po to pray for them dahil yung healing journey po nila ay magiging healing journey po ng madami kung talaga po sila ay patuloy na makaka-receive po talaga from the Lord. And we know na makaka-receive po sila from the Lord. So, mamayang hapon, ano bang meron mamayang hapon? Ayan, so mamayang hapon, meron ulit tayong Timoteens. Ayan, so lahat ng Timoteens magingay. Ayan. So, inaanyayahan po ang lahat ng kabataan na pumunta po mamayang 3:00 ng hapon dito po sa ating sambahan at magkakaroon po tayo ng munting fellowship. Ito po ay hanggang 4:30 p.m. po. So, ayun. We invite po ang lahat po ng mga kabataan. Ang mga kabataan at ang mga feeling kabataan po, gaya ko po, ang mga young professionals ay inayayahan din po namin na sumama at magsuporta po para sa Panginoon, para maka-reach pa po tayo ng madaming mga kabataan. Yan. At meron pang another na announcement for our youth. Ano ba yon? So ito naman po ang tinatawag na Get to Know GEM. So ito po ay online youth gathering po sa October 11. Ito po ay sa Friday at 8 p.m. Ang register online po ay isasend po ng youth ministry head po na si Sister Abigail Soliorano. Yan. At ito po ay mga samahan ng sa CTD po from Nagcarlan, Batasan, Katuparan, Murphy, SVC, Pasay, Parañaque, Victoria, Binangonan, at Tanay. So, sa ating mga kabataan, madami pa po kayo mamimit din na natry mo na bang sumali sa GEM? Hindi, natry mo na yan. So, sila po ay yung sa GEM, Generation Excel Ministries. Ang kailangan lang po natin gawin ay re-register po tayo online.
And dahil patuloy po tayo nag-expand, magkakaroon po tayo ng cascade or magkakaroon po ang ating national office ng Cascade of Paradigm Shift and Ministry Reset ngayong pong weekend sa Bicol and sa Tanay. And then magkakaroon din po sa Bicol and Tanay and sa Batasan. Yan. So Batasan po. So yung ating mga pastors po at yung mga iba pa pong pastors, nakita ko po yung schedule po nila. Talagang punong-puno po yung schedule nila. And they are roaming around the Philippines po para talagang i-cascade po yung ating discipleship program. Paano po tayo makakatulong? Ipanalangin po natin ang ating mga pastors. And pwede din po kayo lumapit sa kanila kung gusto nyo pong mag-extend po ng kung ano man pong klaseng help. And then, meron din pong meeting ang team po ni Ate Maloy and ni Ate Joanne sa pag-help din po natin sa national office. Meeting po right after the service. And after your service din po, meron din pong meeting ang men's and women's ministry. Ayan. So, meron pong meeting after the service. Men's and officers. Yan. So, mukhang ilang weeks tayo hindi nakapag-small group po. Ano po? Sino po dito ang gustong may small group discussion after the service? Ayan. So, Ayun. So, magkakaroon tayo ng small group discussion. So, maaari pong magkaroon ng 3 to 4 members kada group. At meron po tayong 15 minutes to discuss kung ano po yung question to ponder. ipa-flash na lang po namin dito sa likod. So, ayun lang po. Pwede na po tayong pumili po ng ating mga kagrupo. 3 to 4 members po. Mas maganda po yung hindi nyo po nakakasama sa D group po. Yan. Thank you po. God bless po.